Marami pong Pinoy ang nangangarap na maging financially free. Yung tipong hindi na kailangang mag-overtime, hindi na stress sa utang, at may oras na para sa pamilya. Pero paano nga ba ito possible? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kwento ng isang finance coach na naging malaya sa finance or pinansyal sa loob lamang ng 5 taon or 5 years. At ang kanyang ginamit ay syempre sina XRP, Bitcoin at ilang mga piling crypto assets. Ang kanyang diskarte ay tinawag niyang wealth ecosystem. Hindi ito basta-basta hype or FOMO na strategy. Isa itong malinaw at paulit-ulit na proseso na pwedeng gayahin ng kahit sinong seryosong investor. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang tinatawag na wealth ecosystem. Ang tinatawag na wealth ecosystem ay personal na diskarte ng finance coach na si Coach JV. Ayon sa kanya, ay ito ang sistema na tumulong sa kanya upang makalaya sa pinansyal mula taong 2020 hanggang ngayong taong 2025. Sa simpleng paliwanag ay binubuo ito ng 5 pangunahing crypto holdings. At ito po ay sina Bitcoin, XRP, Stellar o XLM, Hedera or si HBAR, at saka si Solana or si Sol. Pero ang mas mahalaga dito ay hindi lang basta hawak. Yan ang mga coin na ito. May strategy kung paano po sila gamitin. Si Coach JV ay hindi lang basta bumili at naghintay. Sa halip ay gumamit po siya ng diskarte para mapalago ang kanyang kita kahit nasa bear market. Isa sa kanyang sikreto ay ang hindi pagbenta kay Bitcoin kahit kailan. Hindi raw niya ito tinitreat bilang pang-trade kundi bilang digital gold sa pangmatagalan or long term. Ngayon ay paano po ginagamit ni Coach JV ang kita mula sa crypto? Yan, hindi po tulad ng karamihan na nagka-cash out at ginagastos agad ang kanilang kita sa crypto. Si Coach JV ay may mas malalim na sistema. Kapag kumita po siya ng malaki kay XRP, XLM o kahit kay Solana, ay hindi po niya hinahayaang tambay lang sa bangko ang kanyang pera. Ang ginagawa po niya ay inililipat ito sa isang cash value life insurance policy. Para sa kanya ay parang second layer of leverage ito. Ibig sabihin ay pwede niyang gamitin ang halaga ng insurance bilang kapital para bumili ng ibang income producing assets. Halimbawa ay dividend paying stocks o mga ari-ariang may monthly na renta. Ayan. Pagkatapos ay binabayaran niya ang kanyang utang mula po sa insurance loan gamit ang kanyang kinikita mula sa mga assets na ito. Kapag tapos na po ay inuulit lang niya ang buong proseso. Ayan. Ngayon ay ano po ang papel ng XRP sa strategy ng coach na ito? Para po kay Coach JV, si XRP ang isa sa pinaka-importanting crypto sa kanyang ecosystem. Dahil po sa mababang gas fees, bilis ng transaction at real-world use case, ay naniniwala siya na malaki ang magiging future value nito. Katulad din ng sinasabi ng kilalang market analyst na si Egrag Crypto. Ayon sa kanya ay hindi kailangang i-time ang peak price ng XRP. Ang mas epektibo ay magtakda ng mga preset targets kung saan ay pwede nang mag-take profit. Halimbawa ay pwede pong magbenta sa presyong $5
$10 at saka $20. Ang importante po ay may plano at hindi po puro hula or prediction. Dahil kung wala pong malinaw na target, ay malaki po ang tsansa na maipit o mawalan ng kita kapag bumaba na muli ang presyo. Ngayon ay paano po niya pinapagana ang sistema sa panahon ng bear market? Marami po sa atin ang natatakot kapag bear market. Pero para po kay Coach JV ay ito po ang best time para mag-ipon at mag-invest. Sa mga ganitong panahon ay sinisiguro muna niyang bayaran ang mga importanteng gastos tulad po ng utang, bills at pang-araw-araw na pangangailangan. Kapag may natirang pera ay agad po niya itong inilalagay sa solid deflationary assets tulad po ng crypto at saka dividend stocks. Hindi po siya tumitigil sa pag-i-invest kahit hindi po maganda ang market dahil alam niya na ito ang panahon kung saan pwedeng bumili ng assets sa murang halaga. Ngayon ay ano naman po ang babala ni Coach JV sa mga investors? Yan, ang isa po sa pinapaalala ni Coach JV ay ang mga traps na dapat iwasan ng mga investors. Una ay ang sobrang paghabol sa mga meme coins. Pangalawa ay ang pagiging short-term thinker. At pangatlo ay ang pagtutok lamang sa crypto ng walang mas malawak na financial plan. Para sa kanya ay hindi po sapat na may hawak kang crypto lamang. Kailangan mong i-combine ito sa life insurance, real estate, precious metals, at saka dividends. Gusto niya na ang bawat piso ay gumagalaw at may ginagawang trabaho. Hindi ito dapat naka-stack lamang sa wallet or bank account. Yan, bilang panghuling katanungan ay paano naman po nakakatulong ang disiplina sa tagumpay na ito? Yan, isa po sa pinakamalaking takeaway mula sa strategy ni Coach JV ay ang pag-iwas sa emosyon. Ayon sa kanya ay dapat tanggalin ang takot at saka excitement sa bawat desisyon. Hindi raw ito tungkol sa pagiging matalino sa market. Mas mahalaga po ang disiplina. Kaya kaya niyang sundin ang kanyang plano kahit hype na ang market o kahit bagsak na ang presyo. Sa kanyang paniniwala ay ang consistent investing, tamang mindset at malinaw na plano ang siyang tunay na susi sa financial freedom. At ayan, kung tayo po ay isang simpleng Pinoy or investor, ay malaki po ang matututunan natin sa strategy na ito. Hindi natin kailangang maging milyonaryo agad. Ang kailangan lang ay magkaroon po ng malinaw na plano, mag-invest ng dahan-dahan at panatilihin ang disiplina. Maaaring magsimula po tayo sa maliit na halaga kay XRP, Bitcoin or iba pang crypto na may solid use case. Kasabay nito ay ang unti-unting pagpasok or unti-unti tayong pumasok sa mga income producing investments tulad po ng stocks o maliit na negosyo. Kapag naulit-ulit natin ang cycle na ito, ay darating po ang panahon na makakamit din natin ang tinatawag na financial freedom. At bilang panghuli, para sa akin ay sobrang practical at grounded ng diskarte ni Coach JV. Hindi ito yung typical na get rich quick mentality. Isa itong long-term plan na pwedeng gayahin ng kahit sinong Pinoy basta may tiyaga at disiplina. Sa panahon ngayon kung saan uso ang hype, meme coins at pabigla-biglang decision, ang kanyang strategy ay paalala na ang tunay na yaman ay nasa tamang mindset at paulit-ulit na tamang gawain. Hindi natin kailangang maging trading expert. Ang mahalaga ay alam po natin kung anong ginagawa natin sa ating pera.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.